Good morning po sa ating lahat. Moto Cooking TV. Ang kwento ni Angel Kawasaki 125 Part 2. Yan. February 2020, bago po mag-lockdown. Maaga po akong nagising, alas 3 ng madaling araw. Alas 4, nandito ako sa Matalaba, nag-aabang ng bus. Ayan. Dali-dali naman akong nakasakay ng bus. Bataan Transit via National Highway yung kanyang rota. Sabi ko dun sa driver, ibaba mo ka ako sa Bilolo, wag mo ka akong ilalagpas, ako ka ako ibaguhan. O inka, nakaupo ako sa likod ng driver. Ayan. Pagdating namin sa Hermosa, madami-dami yung sumakay. Kasama yung inspector, yung sumakay. Ngayon pagdating po namin sa Bilolo, ako'y binaba, kasama ko yung inspector. Nagtanong ako dun sa inspector, saan ka yung papasok ng Bilolo? Villa Angeles. Tinuro ako, doon ka mag-abang, ay ka, sa may waiting shade. At doon din pala siya maghihintay ng bus. Ayun. Abang kami naghihintay, nag-usap muna kami ng inspector. Nung biglang dumating si Ricky, doon kami naghiwalay ng inspector. Ayan. Tapos bumili ng pandesal. Tsaka pagdating namin ng bahay, pinagtimpla ako ng kape. Yun. Yun ang hindi ko makalimutan, yung kape. Ang sarap pagkatimpla. Doon ko na laman, nag-entertain sila ng isa. Dapat hindi mapapaakin yun eh. Si Angel, Tuesday. Ako, Miyerkules. Ko dapat siya pipakipin. Sabi ko, total ako naman kako yung nauna. Sa akin yung binigay ng mag-asawa. Yun. Nung kami maghiwalay na, tanda-tanda ko, hinuwakan pa ni Ricky yung rosaryo. Tanda siguro nung ingatan kami sa daan. Ayan. Tapos kinargahan ko si Angel, Petron or Caltex, hindi ko nagkakamali, hindi nagkakalayo dun sa Bilolo kanto. Pinultang ko siya. 1.8 liters yung inubos niya mula Bilolo hanggang dito sa Santa Cruz, Lubao. Yon, naka-board 135 siya. So sa madalit salita, ayun, nung kami pauwi na, pagdating namin sa Abukay ni Angel, ang ganda ng daan doon. Madilim pa nun eh. Past 5 pa. Mahaba yung gabi. At saka malamig. Merong isang truck na malaki sa likod ko. Panay ang busina. Busina. Nakagilid naman ako. Pwede naman siya mag-overpass. Maluwang, wala pang ganong sasakyan. Tinapat niya yung pinto sa akin at binuksan. Kaya pala yung inspector na nakausap ko, natandaan niya yung aking suot na kulay red na jacket at saka yung dala kong helmet na kulay pula. Yon. So, yun, pagdating ko ng Hermosa, yun, inihintay pala ako tong inspector na to. Tsaka ako pinara. Pahinga ka muna, manigaryo. Kwento mo muna tayo, ika. Sabi sa akin. Magkano ba ika nabili yan? Sabi sa akin, yun ang tanong. Sabi ko, 14. Nako,
napakaganda. Luging-lugi nga daw yung may-ari, but 14 laang. Yun ang ano nung inspector. O ka kako swerte ako kako at sa akin napunta. Yan. Pag uwi ko ng bahay, nalate ako ng bagya 6:40 at wala na yung mga bata. Mga bandang 11, inutusan ako ng misis ko sa Santa Cruz. Meron akong binili. Sakay ko si Angel. Pagdating ko sa tulay ng Santa Cruz, biglang nag-stoplight. Nag-go. Nako. Nandun pala yung mag-asawa. At nung bigla akong dumaan dun sa kanilang tapat, inabol daw sa tingin ni Ricky at natunugan yung si Angel. Kilalang kilala yung tunog ni Angel. Yun ang pagkasabi. Nung nandun ako kay Alba, biglang dumating si Vernon. Sabi sa akin nakita ko na yung kayan, sabi ng ganun. Kaya niya namit yung mag-asawa, nagbenta ng motor yung anak niya. Yun po yung istorya nung binili ko si Angel. Meron siyang kwento. Talagang nang nandito sa amin talagang napapawaw ng mga kabataan. Ang ganda ng tunog. Kaya pala gawang bataan yung silencer. Ang ganda. Hindi basag, buo. Ayan si Angel. Ang looks niya, nilagyan ko ng sidecar para kapakipakinabang. Nasasakay ko yung mga anak ko kay Angel. Ayan po si Angel. So, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Sana nagustuhan nyo. Thank you for tuning. Bye for now.